Maupay nga aga haton nga tanan, ay yung nga tanan mga kasangkayan, magandang umaga sa ating lahat. Ay yung mga kasangkayan ko nga mga waray-waray, mga Tagalog, mga Cebuano, mga Inglesero. Tanan niya mga tao nga namamati, nakikita ini nga akon YouTube channel. Magandang umaga. Welcome to my YouTube channel, One Farmer. Nandito po ako sa aking maliit na farm. Nagtatanim ng pipino. Ang pipino po ay ma-harvest sa loob lamang po ng 45 araw hanggang 50 araw, mga kaibigan. Kaya lamang po mayroon po tayong mga tradisyon na namana natin sa ating mga ninuno, sa ating mga lolo at lolo, na pag-araw ng Huwebes at Biyernes Santo, bawal magtanim, bawal magtrabaho, bawal magtanim kasi hindi tutubo at mamamatay lamang ang inyong tanim pag magtanim ka ng araw ng Huwebes at Biyernes Santo. Bawal magtrabaho sapagkat kung magtrabaho ka at masugatan, hindi po yan gagaling. Iyan po ay nakatatak sa aking isipan mula po noong ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan. Naalala ko pa rin po hanggang ngayon. Mga kaibigan, may mga tradisyon tayong hindi nakakatulong at may mga tradisyon na nakakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon lamang po ako makapagtatanim sapagkat ngayon lamang po ang araw ng bakasyon mula sa trabaho. At mayroon naman akong tataniman. Ang tradisyon, mga kaibigan, ay humahad lang sa atin para hindi tayo makapaggawa ng mga mabubuting bagay para sa kaunlad ng ating buhay. Natanim po sa aking isipan ng mga bagay na yan, na pag-araw ng Huwebes at Biyernes Santo, bawal magtrabaho, bawal magtanim. Mga kaibigan, ang tradisyon ay naghahad lang sa atin para gumawa ng isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Mga kaibigan, mga kapwa ko empleyado sa gobyerno, nagtatanim po ako sapagkat ito lamang po ang araw ng aking pagpapahinga. At mula noon, nagtatanim na po ako ng sa araw ng Huwebes at Biyernes Santo sapagkat nalaman kong katotohanan mula sa Biblia ng tradisyon ay hindi po ino-honor ng salita ng Diyos. Ang masama lamang kung gagawa ka ng kasalanan sa araw ng Biyernes at Huwebes Santo. Ang banal na kasulatan na nagpapaalala po sa atin na sana hindi po hadlang ang tradisyon para natin malaman ang katotohanan. Ang Biblia ay maliwanag na sinasabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi sa Biblia. At kaibigan, sana hindi natin sayangin ang araw na ito, Huwebes, Biyernes Santo. Araw ng pagninilay-nilay para natin alalahanin ang ating mga kasalanan. Hindi masamang magbakasyon, hindi masamang tanim sa araw ng Huwebes Santo. Ang masama lamang po ang gawa ng kasalanan. Hindi po natin malalayuan ang kasalanan sapagkat ay parte na yan ng buhay. Tulad po yan ng katukso ng tao. Ang tukso ay nandyan lamang po, subalit pwede maiwasan. Ang kasalanan ay nandyan lamang po, pwede rin maiwasan. Kaibigan, sa araw na ito, Huwebes Santo, sana hindi natin sayangin araw ng kaligtasan. Alalahanin po natin bakit po mayroon Huwebes at mayroon Biyernes Santo, sapagkat ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para ang sangkatauhan, ang lahat ng tao sa mundo ay makakilala, maalala na ang Diyos ay ang Panginoong Hesus ay sinugo ng Diyos para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po yun ang pinaka-importante. Bakit po sinugo ng Diyos ang ating Panginoon Hesus para mamatay sa krus? Para magkaroon po tayo ng kaligtasan.
Hindi lamang po dito sa lupa, kundi sa ikalawang buhay. Alam natin na ang dalawa lamang ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno, mga kaibigan. Alam mo na ba? O inaamin mo ba na dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao? O hindi? Nasa sayo yan. Mayroon po tayong free will, mga kaibigan. Pero ito ang iyong tatandaan, na ang kaligtasan ay maaari nating matamo, maangkin ngayon pa lamang. Maaring nasa isip mo na ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay doon na pag tayo namatay. Hindi po. Mali po yan. Habang buhay po tayo, kailangan natin alamin at malaman na tayo ligtas. Sapagkat kung mamatay tayo na hindi mo pa alam ang kaligtasan, huli ng lahat. This is the day of your salvation. Kaibigan, huwag mo nang hantayin. Huwag mo nang pangarapin na pagdating ng araw ikay malapit ng mamatay ay siya mo nang malalaman ay kayo ligtas. Ngayon pa lamang ay maaari mo nang malaman ang iyong kaligtasan. Sapagkat binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para maligtas. Bakit? Ngayon ay buhay ka pa. Isang napakagandang opportunity yan, kaibigan. Habang buhay po tayo, alamin natin na tayo'y maaaring maligtas. Sapagkat kung patay ka na, patay na ako, patay na tayong lahat, hindi na natin alam ang ating gagawin para maligtas. Ngayon pa lang, buhay ka pa. Malinaw pa ang iyong isipan. Alamin mo ang iyong kaligtasan. Huwag kang umasa sa relihiyon, sapagkat ang relihiyon ay hindi makapagliligtas ng tao. Ang karedsyon ay hindi makapagliligtas ng tao. Di ba? Ilang taon ka na sa relihiyon mo? Ilang taon ka na nagsisimba? Ilang taon nang lumipas araw ng Biyernes Santo? Hanggang ngayon hindi mo pa alam na ikay ligtas? Ikay mapupunta sa langit pag mamatay ka? Mali, di ba? Maraming tao ngayon, maring isa ka dun, isa ako, na hindi mo alam na maaari kang maligtas habang buhay ka pa. Kaibigan, biktima din ako niyan. Noon, hindi ko pa alam na kapag ako'y mamatay, mapupunta ako sa langit or mapupunta ako sa impyerno. Kaibigan, habang buhay ka pa, habang malinaw pa ang pag-iisip mo, alamin mo na. Maraming taong matatalino, mga scholar, maraming natapos ng mga kurso, mataas ang posisyon sa kanilang trabaho. Subalit hindi alam ang kaligtasan, hindi niya alam na maaari siyang maligtas. Hanggang ngayon hindi pa siya ligtas. Isang napakalaking kaignorantihan ang napakaraming tao ngayon na hindi nila alam na maaari siyang maligtas habang buhay pa. Sapagkat ang naitanim sa ating isip, hindi ko pa masasabi ngayon na ako'y ligtas sapagkat buhay pa ako. Di ba mali? Kailangan ngayong buhay ka pa, na kapag sasalita ka pa, alamin mo na na ikay ligtas. Kaibigan, sinabi ko kanina na ang tradisyon at relihiyon na hindi makakapagligtas sa iyo, kundi ang Panginoong Hesus. Iyan po ang pakay ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Bakit siya namatay? Bakit siya pinako sa krus? Sapagkat tayo makasalanan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaibigan, kung ikukumpisal mo sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, maliligtas ka. Yan po ang sinabi sa Biblia. If you confess the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaibigan, ganito lamang po ang kaligtasan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Napakasimple lamang po. Hindi na kailangan na abutin mo pa ang kamatayan para ka maligtas. Ngayon, buhay ka pa. Alamin mo ang kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive and to cleanse all your sin.
all my sin. Kaya namatay si Jesus para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Mahal ka ng Panginoon, kaibigan. Kaya hindi ito isang hindi po ito isang aksidente na nakapanood mo ang aking vlog. Nagtatanim po ako ng mga buto. Kung ano-anong mga butong tinatanim ko. At na-realize ko na pwede pala ako magtanim ng salita ng Diyos sapagkat yan po ay naranasan ko. 16 years old pa lang marami na akong bisyong pinasok. Nagsusugal ako, naninigarilyo, umiinom, naglalayas. Gumagawa ng halos iba't ibang klase ng kasalanan. Nagumon po ako sa bisyo sa pagsusugal. Subalit hindi po hinayaan ng Diyos na ako'y mabuhay na ganun-ganun na lamang sapagkat ako'y mahal niya. Maraming bisyo at hindi alam kung saan patutungo. Subalit tinanggap ko ang Panginoon bilang aking sariling Panginoon tagapagligtas ng aking buhay at ako'y kanyang binago. Sinabi sa Korinto na kapag tinanggap mo ang Panginoon Hesus, ikaw ay mababago. If anyone be in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Yan po ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kaibigan, ngayon pa lamang ay maaari mong tanggapin ang kaligtasan ng Panginoon. Huwag mo nang antayin na nakaratay na sa banig ng karamdaman para matanggap mo ang kaligtasan. Habang malakas ka pa, hindi natin alam ang bukas. Baka bukas ay huli na. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Sambitin mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas ng aking buhay. Pinagsisisihan ko ang lahat kong kasalanan mula noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, habang pinabubuhay. Patawarin mo po ako. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Panginoong Hesus, maghari ka po sa aking puso. Mula ngayon, ako'y susunod sa iyo. Ikaw na ang aking Panginoon. Baguhin mo ang aking buhay na puno ng mga bisyo, puno ng karamdaman, puno ng pag-alala at walang kapayapaan. Panginoon, sa araw na ito, ikaw na ang aking Diyos, tagapagligtas sa aking buhay. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, pag sinambit mo ang panalangin iyon, ika'y ligtas na. Yan po ang pangako ng Diyos. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Romans chapter 9 verse 10. Amen. Kaibigan, ligtas ka na. Bye-bye. God bless. Salamat sa comments mo. Tayo ay magtanim, buto at salita ng Diyos sa puso ng tao.